Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, I'm very grateful and very honored that you are already my subscribers. But if you are not yet subscribed to our channel, please join our official and growing family. We are now 7,038 subscribers. Thank you so much. Dalawa na lang, 7,040 na yan. 62 na lang. 7,100 na yan. 962. 8,000 subscribers na po tayo. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, ano po tayo ha? Ang pag-usapan po natin ngayon ay ano po no, meron po kasi isang news no. Nagulat din po ako no. Nagulat din po ako sa kanyang tinuran no, sa kanyang sinabi no, sa kanyang sinabi dun sa interview or dun sa interview or dun sa talk niya, sa speech niya, something like that no. Walang iba po kundi si dating spokesperson Harry Roque no. Tandaan po natin, si Harry Roque po ay isang human rights lawyer, okay? Naging UP professor po yan. Siyempre ng law, no? International law, kung baga. Okay? Tapos naging congressman po yan, party list po yan ng Kabayan Party List, okay? Sa kongreso, pero hindi niya po yata yung natapos dahil po inappointaran siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang spokesperson. Pagkatapos po niyan ay balak po sanang tumakbo bilang senador ng midterm election 2019. Kaya lang nagkaroon po ng sama sa puso, sa sakit sa puso, kaya hindi po siya tumakbo. No? Pagkatapos po noon, ay after couple of months, ibinalik po siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang spokesperson ng palasyo o ng Pilipinas o ng presidente ng Pilipinas noong nakaraang administrasyon, no? Pagkatapos po noon ay hindi niya po natapos yung 2022 dahil po 2021 pa lang ng October ay nagdeklara na siya na tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Okay? Kaya lang po sa hanay po ng Uniteam, okay? Ni Pangulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice Presidente Sara Duterte na sinuportahan ng SMNI, na sinuportahan naman ng PDP Laban ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang, nakakalungkot isipin ay natalo po siya. Natalo po siya bilang senador ng Pilipinas. Yan, pagkatapos po noon ay iba-iba na mga gimmick-gimmick, iba-iba na mga statements ni dating spokesperson, Attorney Harry Roque. Okay, naging hanay din po yan ni Pastor Apollo Kibuloy, naging abogado yan ng SMNI, naging abogado din po yan ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Senador Bato de la Rosa. No? Yung ano po, nakarang araw ay in-interview po siya na sabi niya doon sa interview, nagkaroon po ng gentleman's agreement, no? Gentleman's agreement, no? Kasi dalawa sila, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka ni Pangulong Xi ng China, no? Bakit hindi po natin alam 'yun, no? Yung gentleman's agreement na po 'yun ay regarding po doon sa Ayungin Shoal, okay? Or doon sa Sierra Madre BRP o yung barko na hindi na gumagana pero naka-station yon malapit sa Ayungin Shoal. Kasi yan po, may bandera po yan ng Pilipinas, yan po ang tanda na atin ang mga kalugaran na yon sa West Philippine Sea na inaangkin ng Vietnam, ng China din. Okay? Pero ang China, very aggressive na talagang kinukuha nila ang ating talaga. No? Tayo recently, binabastos tayo harap-harapan with the media people, with the drone, okay, may mga helicopter, hinaharas ang ating mga scientists doon sa BIFAR, Bureau of Food and Drugs, Bureau of Food and Resources, something like that, and Aquatic Resources, Bureau of Food, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources,
Okay? Na nandun sa Ayungin Shoal, na tinitignan ang mga isda kung nararapat ba doon sa lugar na yon. Scientists yon, researchers, kumbaga. Oh? Kaya lang, hindi po natin, no, talaga pong, tapos inaano pa tayo, wina-water cannon tayo, inaano pa tayo, no, laser pa po tayo ng mga inchik na ito. Okay, harap-harapan po yun. Wala po tayong magawa dahil po ba napakalaki nilang bansa, something like that. Okay, so sinabi po ni Harry Roque na ano daw po talaga, um, ano po daw talaga, may gentleman's agreement na walang gagalawin, no, doon sa BRP, doon sa Sierra Madre, Sierra Madre na barko na naka-station doon, na sira-sira na naman. Ang dadalhin lang doon, ang pwedeng dalhin ay ang tubig at pagkain, no? Ayaw po nila na lagyan ng struktura. Pero tingnan niyo po ba, ito ba yung chick na ito, hindi po ba gumagawa din pula na sila ng structures diyan sa West Philippine Sea? Hindi po nga natin alam, baka may airport na diyan eh. Di ba? Hindi natin alam, baka hinuhukay na ang ilalim yan at ginagawa na ang mga dapat gawin para dun sa mga oil exploration na yan. Okay? Yan. Okay? So sabi po ni Senator Trillanes, papasok ngayon si dating Senador Trillanes dahil ang sabi niya po ay nabudol tayo ni Duterte. Okay? Kasi hindi rin nga po natin alam eh. Bakit po ganon? No? Para po bang sinasabi niya na parang, sige, hindi okay lang na ganon. Hindi namin yan. Pero hindi niya po iginiit, no? Kay President C na dapat talaga, hindi dapat ganon. Amin yan. Nag-decide na nung noong 2016 na atin yan. Okay? Atin yan. Ha? Pero anong sinasabi ngayon ni Harry Roque, Attorney Harry Roque, na nagkaroon ng gentleman's agreement? Guys, pag ganyan, may mga international treaties na ganyan, may mga international agreement na yan between one country to another. Hindi po yan. Dapat may ratification po yan ng Senado. Okay? Senado po, no? Ina-approve po yan ng Senado. Pero bakit po, nung nakaraang administrasyon, wala po bang alam ang Senado tungkol dun dyan sa gentleman's agreement? Kung ganoon, dapat ng mga panahon na yun, dapat na-impeach po yan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit hindi po nga natin alam eh. Wala pong nagsabi sa atin, hindi po ipinaalam yan sa publiko na nagkaroon pala ng gentleman's agreement between President Duterte and Presidency of China. Ay, nakakalungkot isipin na nagkakaganon, no? Ngayon, sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, through the spokesperson or through Dano, kung meron mang ganon na nangyari nung nakaraang administrasyon, pues ngayon ay wala na, no? Nagbabago po kasi yan per presidente, hindi po yan pulisiya, hindi po yan batas na sinasabi na ganito. Ngayon, especially verbal lang yan, I believe, no? Verbal gentleman's agreement, kumbaga. Pero hindi po yun ang ano talaga kung ngayon ay nagbago na, no? Gusto nating igiit na walang mawawala sa atin, even 1 inch, okay, square meter or 1 square meter, for example, hindi pwedeng mawala sa atin yan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, which I believe talagang sincero naman. Ngayon, ang another question yan ay kaya ba natin? Yan, that is a different story. That is a different question. Kasi, ano nga naman, di ba? Hindi natin, kung kaya natin ba China, hindi, no? Sumugod na ito mga to. Sumugod na si Trillanes, si Duterte, si Roque, para malaman natin kung ano ba talaga. Pero syempre, alam niyan ni dati Senator Trillanes dahil naging sundalo din naman yan. Alam yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil naging Pangulo din naman yan. Alam din ni Harry Roque yan dahil naging international law professor din naman yan sa UP. Okay, so ang katanungan natin mga kababayan ko, pero bago yan, mag-subscribe ka sa ating channel, no, para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. Ang tanong natin, nabudol ka ba ni Duterte? Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next time around. Happy
happy, happy holidays sa inyo po lahat. And syempre, God bless you all.